Kanya pa rin minahal. Halina't tayong lahat ay umawit sa Panginoon, tayo ay magpuri pagkat ating nakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa misang ito, magsisimuna po tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Maging sama-sama naman ating intensyon na iadya tayo ng Panginoon sa malakas na lindol. Pagdasal din natin ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga nagpapamiss at mga kasama nating nagsisimba, ang mga breadwinner ng pamilya. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Magbalik kayo sa akin, kayong mga nagtaksil, pagkat ako ang inyong Panginoon. Wika ng Panginoon. Kukuha ako sa inyo ng isa sa bawat bayan at dalawa sa bawat angkan. At ibabalik ko kayo sa bundok ng Siyon. Bibigyan ko kayo ng mga pinunong tatalima sa akin at pamamahalaan nila kayo nung buong kalahinuhan. At nagkaunawa at kung dumami kayo sa lupaing iyon, hindi na pag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa kaban ng tipan ng Panginoon. Hindi na nila ito kakailanganin, ni iisipin o gugunitain. At hindi na rin sila gagawa ng ibang kaban. Pag sumapit na ang panahong iyon, ang Jerusalem ay tatawagin luklukan ng Panginoon. Lahat ng bansay magkakatipon doon upang parangalan ako. Hindi na nila gagawin ang lahat, ang balang maibigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansay, pakinggan ninyo ang sabi ng puon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ng Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol ng kanyang mga tupa. Pumapatnubay sa Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng puon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Siyon. Tigib ng kaligayahan
dahil sa mga pagpapala ng poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw at tutuwa ang mga dalaga, makikigalak pati ang mga binatang matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ang kagalakan ng kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa maghahasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa nito, ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Nilalarawan naman ng naghasik sa dawagan ang nakikinig ng salita ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan anupat ang salita'y nawala na ng puwang sa kanilang puso kaya't hindi makapamunga. At inilalarawan ng naghasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakaunawa nito. Sila'y namumunga, may tig-100, may tig-60 at may tig-30. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ano po ba ang tingin natin ngayon sa buhay natin? Particularly sa mga nakamit, narating, na-accomplish na natin. Masaya na po ba tayo o parang may kulang pa? Yan po ba ay produkto ng isang honest na self-assessment o produkto lang ng ating pagkukumpara ng ating sarili sa iba? Narinig natin sa ating mabuting balita ang pagpupuri na ginawa ng manggahasik sa mga matatamang lupa. Sabi niya dito, sila'y namumunga. May tig-100, may tig-60 at may tig-30. Pinuri niya silang lahat. Hindi niya sinabing, buti pa yung isa, namunga ng tig-100. Sana, pati na yung iba. Sana all, sana lahat tig-100. Masaya sana ako. Hindi. Instead, He gave equal praise to all of them. Lahat pinuri niya. Hindi niya ikinumpara ang isa sa isa. Kasi ang mas mahalaga para sa kanya, ang mga matabang lupang ito ay namunga ayon sa kakayanan nila. Kasi nga naman, pwedeng magkakaiba ng sitwasyon yung matatabang lupa. Pwedeng may lupa na mas exposed sa sunlight. Pwedeng may matabang lupa na mas may moist o mas may tubig. Pwedeng may matabang lupa na mas maraming nutrients o mas maraming sakop na lupa. Iba-iba. Kaya iba-iba rin ang naging bunga. At alam yan ng naghasik ng binhi sa kanila. Ganon din po tayo na nakaka-receive ng mga binhi ng grasya o pagpapala ng Diyos. Magkakaiba tayo ng kakayanan, kalalagayan sa buhay. Magkakaiba tayo ng support system o mga tulong na ating naranasan. Kaya magkakaiba rin ang ating magiging bunga sa buhay. Therefore, hindi rin tayo dapat ipagkumpara sa isa't isa.
Tingnan po ninyo, hindi lahat magkakasing yaman. Ang mga atleta, iba-iba ng level yan, iba-iba lang kategorya. Ang mga singers, iba't iba ng range, iba't iba ng tono. Ang mga organizers, iba't iba ng estilo. Ang mga negosyante, iba't iba ng diskarte. Magkakaiba. So hindi dapat ipagkumpara. Kahit nga po yung parang mga magkakasing galing na, parang magkakasing kamukha ng training, kakaiba pa rin yan. Kasi magkakaiba yan ng problema sa buhay. Magkakaiba yan ng sitwasyon sa buhay. Kaya again, hindi pa rin pwedeng ikumpara. And besides, ang bunga ba ay yaman lang, kakayanan lang, talento lang, asikatan lang? No. Hindi nga ba't pamumunga rin ng sagana yung pagiging mabuting magulang, pagiging mabuting asawa, pagiging mabuting kapatid, pagiging mabuting tao, pagiging mabuting kaibigan? Pamumunga rin yan ng sagana. Pamumunga rin ng sagana yung pagkakaroon ng masayahing disposisyon sa buhay. Yung dahil sa iyo, yung iba nahahawa din sa saya mo. Pamumunga rin yung pagiging magaling makisama, pagiging matyaga sa buhay. Pamumunga rin yung pagkakaroon ng matibay na pananampalataya sa gitna ng mga matinding problema. Pamumunga din ng mga yan. Baka nga mas maganda pang bunga yung mga yan eh. But again, hindi pa rin natin dapat ikumpara sapagkat magkakaiba. Basta't ang mahalaga, mamunga. Tingnan po ninyo, lahat ng namunga o nakapamunga ay sinabing matatabang lupa. So lahat pinuring pantay-pantay, lahat nagtagumpay. At ganun ang Diyos sa atin. Ang tagumpay para sa Kanya ay yung mamunga tayo ng sagana ayon sa kakayanan, sa grasya at sa kondisyon na ibinigay niya na iba sa ibinigay niya sa iba. Kaya nga again, hindi siya nagkukumpara. Therefore, kung sabihin ng Diyos na magaling o namumunga tayo or underachiever tayo, ito lagi ay in reference sa sarili natin at hindi dahil ikinukumpara niya tayo sa kapwa natin. So kung sasabihin niya na tayo magaling o nakapamumunga, ibig sabihin nun, we are truly becoming the best person He wants us to be. Kung sasabihin naman niya hindi tayo nakapamumunga or underachiever tayo, ang ibig sabihin lamang nun, hindi tayo nakapamumunga ayon sa ine-expect niya na ating maging bunga. Hindi dahil sa ikinukumpara niya tayo sa iba. Yung tayo lang, yun ang focus niya. Kaya sana tayo din. Huwag natin ikukumpara ang ating sarili sa iba. Kasi kapag ikinumpara natin ang ating sarili sa iba, dalawa lang ang pwedeng maging epekto niyan. Yabang o low self-esteem naman. Pero hindi ibig sabihin niya na tama ang ating assessment. Pag ganyan ha, kasi pwede nating isipin na okay na tayo. Pero sa mata ng Diyos, kulang na kulang pa pala tayo. On the other hand, pwede rin nating isipin na kulang na kulang pa ang ating mga ginawa. Pero sa mata ng Diyos ay okay na pala. Kapag ikukumpara natin ang ating sarili sa iba, pwede rin nating maisip na ang dami na nating ginawa, ang bonggang-bongga na, ang gara-garan, ang galing-galing na ng ating mga ginawa. Pero sa mata pala ng Diyos, walang kwenta ang lahat ng ito. Or on the other hand, pwede nating isipin na ang mga ginawa natin ay napakakonti, napakasimple kumpara sa iba. Kasi nga kinukumpara natin ang ating sarili sa iba. Pero sa mata pala ng Diyos, yun talaga ang bunga na sa atin ay ina-expect niya. Kaya ang idea, let us define success as God does, not as the world does. Let us define success as God does. And that's by our faithfulness. Diba? Yun naman din ang sasabihin niya sa atin pag napunta tayo ng langit. Well done, good and faithful servant. Yung faithfulness natin, yun para sa Diyos ang ating success. Huwag yung success ng mundo. Mahihirapan tayo. Mapapagod tayo. Kung doon natin i-gauge yung success natin, i-gauge natin yung success sa faithfulness. Besides, kahit na maging successful tayo sa mata ng mundo, ano naman ang pakiramdam? Pagod. Insecure pa rin. Kasi merong magiging mas mayaman kaysa sa atin. May lilitaw na mas magaling kaysa sa atin. May lilitaw na mas sikat kaysa sa atin. Hindi mawawala yun eh. At darating yun eh. So kung ganun lang ang success, hirapan tayo. I-define natin ang success as God does by our faithfulness. Yun ang hinihiling niya sa atin. May binigay siya sa ating grasya, may binigay siya sa ating binhi, may binigay siya sa ating kondisyon. Yun, pamungahin natin ayon sa parameters nun. After all, ang Diyos ang siyang mag-aani sa atin balang araw. At alam na alam niya kung ano yung mga klase ng binhi o bunga ng mga binhing tinanim niya. At kung ilan din daw ito dapat, alam niya kung ano yung mga klase ng bunga at kung
ilan dapat mula sa atin ang anihin niya. Yun ang magpapakita na tayo ay naging tapat talaga. May dugtong ko lang din, wag din natin kinukumpara ang ating kapwa sa iba. Lalo pat kung ang kapwa natin na ito ay ginagawa naman yung best niya. Kasi yun lang naman ang maibibigay na. Kung sa tingin natin ay 50%, 30% lang yung binigay niya, pero nakita mo binibigay naman niya yung best niya. Hindi lang yun 50% o 40% para sa kanya. Sa mata mo, 40, 50% lang yun. Pero sa kanya, ay binibigay lagi ang best niya. 100% na niya yun. Basta ang mahalaga, ibinibigay lagi ng tao ang best niya. Ang mahalaga, namumunga. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na misa. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang kalagayan. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Humigit tayo. Panginoon, maraming salamat sa pangunawa mo. Hindi mo ako kinukumpara sa iba. Tinitingnan mo lang kung ano yung kaya ko, pero alam mo kasi yung kaya ko eh. Hindi ko pwedeng sabihin, Lord, ito lang kaya ko. Alam mo eh. Alam mo rin kung nagtatamar-tamaran ako. Alam mo kung meron pa ako hindi ginagawa. Alam mo kung meron akong pinagpapaliban. At alam mo kung hindi ako nagfo-focus sa pinapagawa mo. Sorry. Tulungan mo ako, Panginoon, na ibigay lagi ang best ko. Hindi lamang sa talento, pati na rin sa pakikisama, sa tiyaga, sa pangunawa, sa pagpapasensya, sa pagpapatawad, sa pagmamahal. Tulungan mo ako mamunga ng sagana. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Hindi kanya kinukumpara. Huwag mo ding ikukumpara ang iyong sarili sa iba. At pwede ba? Huwag mo ding ikukumpara ang iyong kapwa sa iba. Hallelujah! Magkakaiba. Ang mahalaga na mumunga. Pwede mong pagsabihan, ito dapat mong gawin, pero huwag mong ikukumpara sa iba. Pwede mong gamitin ng iba bilang inspirasyon, pero hindi upang ibaba ang tao yan. Mayroong magandang mangyayari sa iyo kung ibibigay lagi natin ang best natin. Kahit na matalo, kahit na madapa, kahit na magkulang, basta hindi sinasadya. Kasi hindi naman nagpapabaya. Kasi ginagawa natin lagi ang makakaya natin. Yun ang mahalaga. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. If we are always striving to give and live our best, kung lalapit kay Jesus, mahirap bumaba ang energy pag ganyan. Bumaba man tayo, bumalpak man tayo, madapa man tayo, hindi tayo bubulosok pa. Kasi ang orientation natin, laging pataas, always give your best. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapanan sa unang-una, ngayon na magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Pag-aalay.
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing pinag-utos ng araw ay iyong pinagtitibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalukod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin na araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagkamahal. Sa pag-ibig mong ipinlas ng katauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay. Ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa, ni Leon na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lasal at ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat po ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo,
Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Manaming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihagya mo kami sa lahat ng masama. Kiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Spirit you. Peace, Spirit you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito, sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Palad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento,
Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dating naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuri mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mo ni Isay wag mapahamak, maging siyang walang tigil na panalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala na saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o amin ng liyag, na matapos sa pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurian mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet ay kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo na nagiging dahilan para marami din po tayong matulungan. Thank you po. Alam na po ng Panginoon ang pangalan ninyo. Sino kayo? Siya na po ang bahala na magsukli sa kabutihan niyo. Thank you po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. This day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord,
sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Thank you, ma'am. Salamat po.